May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Maharlika ng Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng Hosea. At bago po natin simulan ang Kabanata Siyam, meron lang po kaming binago dito sa Kabanata 7, talatang 14. Kasi ang nakalagay dito dati ay hindi sila sumasamo sa akin ng taos-puso, kundi sa kanilang mga higaan lamang. So, ang binago po namin dito, hindi sila sumasamo sa akin ng taos-puso, kundi sa kanilang mga banig ng karamdaman lamang. So, ibig sabihin, naaalala lang nila ang alahayam kung sila ay nakaratay na ah, sa karamdaman, sa banig ng karamdaman. Kapag sila ay may sakit na, saka lang nila maaalala ang alahayam. So, yun po ang aming kaunting pagbabago. So, tuloy na po tayo sa Kabanata Siyam. Okay po. Kabanata Siyam. Ang parusa sa sambahayan ni Efraim. Huwag kang magbunyi o sambahayan ni Efraim. Huwag kang magalak na parang ibang mga bansa, sapagkat ikaw ay nagtaksil sa iyong alahayam. Minahal mo ang upa sa isang patotot mula sa bawat giikan ng trigo. Ang mga giikan at pisaan ng ubas ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang bagong alak ay kukulangin sa kanila. Ayaw nilang manatili sa lupain ng alahayam. Si Efraim ay babalik sa Egypt at kakain ng maruruming pagkain sa Assyria. Hindi sila mag-aalay ng alak sa alahayam, ni ang kanilang mga handog ay magiging kalugod-lugod sa kanya. Ang mga ito para sa kanila ay parang tinapay ng nagdadalamhati. Lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Ang pagkain ito ay para sa kanila lamang. Hindi ito dadalhin sa templo ng alahayam. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng inyong mga itinakdang pista? Sa mga kapistahan ni Yahweh, kahit na makatakas sila sa pagkawasak, sila ay titipunin ng Egypt at sila ay ililibing sa Memphis. Ang kanilang mga kayamanan ay kakainin ng mga tinik at ang mga palumpong ay sasakop sa kanilang mga tolda. Dumarating na ang mga araw ng paghatol, ang mga araw ng kabayaran. Malalaman ito ng Israel. Dahil sa iyong matinding kasamaan at napakalaking puot, itinuturing ninyo ang propeta na isang mangmang, ang sugo ng espiritu na isang baliw. Ang propeta na isinugo ni Yahweh ang alahayam ay ang mensahero para sa Efraim. Ngunit hinihintay siya ng maraming Israelita na may bitag sa kanya
bawat landas at may puot laban sa kanya sa templo ng Alahayam. Sila ay lumubog sa kabuktutan gaya noong mga araw ng Gibeya. Maaalala ni Yahawa ang kanilang kasamaan at kanyang parurusahan ang kanilang mga kasalanan. Nang aking matagpuan ng Israel, ako ay parang nakatagpo ng mga ubas sa ilang. Nang aking makita ang inyong mga ninuno, ito ay tulad ng unang bunga ng puno ng igos. Ngunit nang sila ay pumunta sa Baal Peor, sila ay nagpatotot sa kahiyahiyang idolo at naging karumal-dumal tulad ng iniibig nilang idolo. Ang kaluwalhatian ni Ephraim ay lilipad na parang ibon. Wala nang pagsilang, wala nang pagdadalang tao, wala nang paglilihik. At kahit magpalaki sila ng mga anak, aking aagawin ang lahat ng iyon. Kapag kapighatian nila, kapag ako ay tumalikod na sa kanila. Nakita ko si Ephraim na gaya ng Tyre na itinanim sa magandang pook. Ngunit ibibigay ni Ephraim ang kanyang mga anak sa mamumuksa. Ano ang ipagkakaloob ko sa kanila? Bigyan sila ng mga sinapupunang hindi magkakaanak at mga suso na hindi magpapasuso. Dahil sa lahat ng kanilang kasamaan sa Gilgal, doon ko sila kinapuotan. Pagtawid sa ilog Jordan, ang mga Israelita ay nakipag-asawa sa mga Canaanite at ginaya ang kultura ng mga ito. Dahil sa kanilang masasamang gawa, aking itataboy sila mula sa aking bahay. Hindi ko na sila iibigin. Ang lahat nilang pinuno ay mapaghimagsik. Si Ephraim ay nalanta, ang kanyang ugat ay natuyo, wala na siyang ibubunga. At kahit siya ay manganak, aking papatayin ang pinakamamahal niyang supling. Itatakwil sila ng aking alahayam sapagkat hindi sila tumalima sa kanya. Kaya't sila ay magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. Yada. Yada. Parusa, no? Sambahayan ni Ephraim. Nabigat. Yung verse 17, bakit naging third person na ito? Alin? Sino ang 17. kausap? Sino ang kausap niya dito? Itatakwil sila ng aking alayam sapagkat hindi sila tumalima sa kanya. Kaya't sila ay magiging mga palaboy sa gitna ng mga bansa. English, my alahayam will reject them because they have not obeyed him. Saan ba yung open parenthesis? Open quotation pala. Open quotation. It's a verse 10. When I found the Israelites, it was like finding grapes in them. Kasi sa itong quotation na to, ang kalahayam dito ang nagsasalita. Oo. Pero pagdating dito sa verse 17, yung author na ang nagsasalita. Siguro, ilipat natin yung ano, no? Oo. Cherish offspring. I will take their So, ibaba natin to. Hindi kaya may father? Then, ilipat ang ano.
Ganon. Hindi, may alahayam. Baka may father? Hindi pa, kasi May parang ang alahayam, we nagsasalita reject na dito ang them. author, di ba? Aking alahayam, di ba, ang sabi, oh. Yung kanyang ama, may alahayam. Baka Yahawa to, no? O kaya naman, baka Yahweh yan. At ang Oo, nagsasalita ay Yahweh siya, eh. oo. Yung Yahweh the Son. Oh, Yahweh the Yahweh will Son. reject them because siguro nga, Yahweh to. Itatakwil sila ni Yahweh. Di ba? Ni Yahweh. Kasi O kaya, wait. itatakwil sila. ah, Even hindi, if they're your children, kasi when I hindi naman found niya pwedeng Israelites, sabihin na ng aking ama, kasi hindi pa siya dito nare-reveal as the son. wait. Di Tingnan pa siya, natin sa verse 1. di pa siya Do not pinapanganak rejoice, dito. you house of Ephraim. Ay, pati yung verse 1, do not rejoice. Ano na to, for you have been unfaithful to your alahayam. You love the wages of a prostitute from every threshing floor. So, sa verse 1 pa lang, ay may quotation na eh. Bagal kasi ng ano ko. Sa verse 1. Oh, Yan. huwag kang magbunyi o Ang parusa sambahayan. sa sambahayan ni Yan. Ephraim. O lahat ito, ang ilagay mo ang shofar sa iyong mga ulag, binarito may isang aguilar sa baba ng templo. O lahat Yahweh siya eh. So, Yahweh siya ang nagsasalita dito. Oo. So siguro maalala ni Yahweh ang kanilang kasamaan at kanyang parurusan ang kanilang mga kasalanan ng aking matagpuan ng Israel. So Yahweh nga ito. Oh, Yahweh. so tama ang pinalit natin. Itatakwil Tatakwil sila sila ni Yahweh. Yahweh. Oo. Sapagkat, tama. Okay. So yung mga makikita pa rin natin hanggang ngayon to yung mga parusa, no? Yahweh. Mm-mm. So, Yahweh will reject them. Yung verse 1, Etong, ano to, yung verse 3, anong ibig kayang sabihin nito? Nababalik si Ephraim sa Egypt at kakain ng maruruming pagkain sa Assyria. they refuse to remain in the Alhayam's land. Ephraim will return to Egypt and eat unclean food in Assyria. Yung kanilang mga gawi, yung Babylon uli. Diba? Bakit sa Yung Assyria? idolatry. Babalik sa Egypt pero kakain sa Assyria. Parang idiomatic yan. Parang sabi, ayaw nila manatili sa lupain ng Alhayam. Tapos, si Ephraim ay babalik sa Egypt. O siguro yung mga religion at kakain na maruruming pagkain sa Assyria. Mga symbolic, Oo nga eh. So hindi ito pwedeng as literal. Bagong alak ay bibigay, sa verse 2, nakalagay dito, the new wine will fail them. At ang bagong alak ay bibiguin sila. Bibiguin Hindi, kasi sila ng bagong second alak. verse 2, ang mga giikan at pisaan ng ubas ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang bagong alak ay kukulangin sa kanila. Bibiguin, will fail them eh. Hmm. Threshing floors and wine presses will not feed the people. The new wine will fail them. Kukulangin ba o bibiguin? Ang lalahanin mo, bagong alak,
May ibig sabihin yun. Bibiguin sila ng bagong alak o kukulangin ba yun? Will fail them? Hindi naman will Bibiguin siguro. Kaya nga, bibiguin. Ang bagong alak ay, okay, bibiguin sila ng bagong alak. Mabibigo sila sa bagong alak. Ang mga giikan at pisaan ng ubas ay hindi magbibigay ng pagkain. At bibiguin sila ng bagong alak. At bibiguin Bibiguin sila ng bagong alak. sila Ng bagong ng alak. bagong alak. Kasi anong ibig sabihin nito eh? Hindi sila makaka-adjust sa bagong alak. Parang mahirapan sila mag-adjust sa bagong katuruan. Oo. Nasanay sila sa doktrina. Kasi ang tinutukoy ng bagong alak ay mga bagong katuruan, di ba? Oo. Yung covenant kasi na-renew. Di ba nakalimutan nila yon? Oo. Tapos, ang iba din ang may dala. Bago din yung may dala, yung mesero. So, iba yung mga natutunan noon, nung si Pablo pa, iba din ang ngayon. Iba din ang may bit-bit ngayon. So, will fail them. Yung ibig sabihin ng ang kakain ng maruruming pagkain sa Assyria ay ito, ang Assyria dito ang tinutukoy ay religion. Yung mga natin, yung mga kultura, ganyan. Babalik sila sa Babylon. Egypt, ibig sabihin babalik sa pagkaalipin. Babylon, At kakain ng pagkaalipin. maruruming pagkain ng religion. Okay, tama. 'Di ba? Oo. So, pwede ba nating lagyan dito ng Egypt? Hindi na sis. Ay, hindi na. So, nasa kanila na yan, pagkaunawa na nila. Bigyan naman natin sila ng ayaw mo naman sila maghimay. Isubo. Himay po. Ayaw mo naman sila isubo, no? Okay. Hindi sila mag-aalay ng alak sa alahayam, ni ang kanilang mga handog ay magiging kalugod-lugod sa kanya. Ang mga ito, para sa kanila, ay parang tinapay ng nagdadalamhati. O, syempre, yung mga, unleavened bread. Wala man lang, tamis, no? Lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Ang pagkain ito ay para sa kanila lamang, hindi ito dadalhin sa templo ng alahayam. Magiging madumibawi. Tingnan natin. Verse 4. They will not pour out wine offerings to the alahayam, nor will their sacrifices please him. Such sacrifices will be to them like the bread of mourners. All who eat them will be unclean. Okay. This So, ito food will be for ang them. tinutukoy dito, yung tinapay na walang libadura. Oo. All who eat them will be unclean. Bakit magiging unclean? Kung ang tinapay na ito, hindi. Kung ang tinapay na ito ay para sa alahayam, hindi nila ito ihahandog. Kasi ihahandog nila yan sa mga idolo, di ba? Oo. So, oo. ihahandog nila sa mga idolo. So, ito ay magdadala sa kanila ng karumihan, di ba? Siguro kailangan natin lagay dito idols. They will not pour out wine offerings to the alahayam, nor will their tapos such sacrifices will be to them like a bed of mourners. All who eat them will be unclean. Siguro may pinutol dito. All who eat them will be unclean. Baligtad nga, pinapakain nga tayo, di ba? They will offer, instead, they will offer it to idols, and all who eat them will be unclean. This food will be for themselves, parang ni Rambola. This will be for themselves. It will not come into the temple of the Magulo, for themselves and for their idols. Magulo, tingnan mo. Oo nga. Ang mga ito para sa kanila ay parang tinapay ng nagdadalamhati. Oo. Parang mahirap unawain yata to.
Kasi ang natin. tinutukoy kasi dito, 'di ba, idolo. Kagaya yung mga relihiyon, ang Assyria, Yung after ng hindi wait, sila ayusin mag-aalay ko. ng alak sa alahayam, ni ang Hindi, kanilang mga handog ay magiging period na lang kalugod-lugod muna sa ta. kanya. Such sacrifices will be to them like the bread of mourners. Period. Period ko na to. Tapos, this food will be for their idols and themselves. This food will be offered. This food will be for Ang themselves and their idols. Hindi, ang mga ayusin ko muna, ayusin ko. ang Hindi, mga pagkain nandyan nito, din yan. Nandyan sis, i-rumble ko lang. ah, This food will be for themselves and their idols. Nandyan, sa susunod na and their idols. It will not come into the temple of the Alayam. Tapos, all who eat ang them mga will be kakain nito unclean. ay magiging marumi. Ang Sa huli pagkain yan. nito ay para sa kanila lamang. Hindi ito dadalhin sa templo ng alahayam mo. Tama na. Naintindihan na. Hindi, yung all who eat them will be unclean. Ihuli natin. So, sa verse, ano version? So, 4. aalisin natin. Verse 4. Okay, irarama 4. Alam, ang kanilang mga handog ay magiging kalugulog sa kanya. Tingnan natin. Ang mga ito para sa kanila ay parang kinapay ng nagdadalamhati. Period. Period natin. Magdadalamhati. Tapos, ang pagkain ito ay para sa kanila lamang at sa kanilang mga idolo. At sa kanilang mga idolo. Hindi ito dadalhin sa templo ng Alahayam. Diba? Tapos yung lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Yun ilalagay natin sa huli. Cut. So, hindi na ito ang After mga ng Alahayam. lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Okay. Verse Yan ang, 5. kumbaga yan ang conclusion. Lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Yan ang conclusion sa verse 4. Napakahaba ng verse 4, no? Oo. Okay. Kilometric naman tong mga na Hindi, to. period lang. Sentence. Ang pagkain ito ay para sa kanila lamang at sa kanilang mga idolo. Semicolon, hindi ito dadalhin sa templo ng Alayan. Period. Tapos lahat ng kakain nito ay magiging marumi. Okay. So, okay. Verse 5, ano ang gagawin ninyo sa araw ng inyong mga itinakdang pista sa mga kapistahan ni Yahweh? Verse 6, kahit na makatakas sila sa pagkawasak, sila ay titipunin ng Egypt at sila ay ililibing sa Memphis. Ay, mali ito. At sila ay hindi Memphis will burn them at sila ay ililibing ng Memphis. Ano ibig sabihin ng Memphis? Sa English? Lugar yan eh. Lugar? Memphis will bury them. Memphis ang maglilibing sa kanila. Kung lugar yan ay sa. Hindi, Memphis will bury them. Idiomatic to sis eh. Kasi ang Memphis sa parang lugar dito sa Egypt. Kung nang ay tinutukoy tao. Si Egypt kasi ang magagather sa kanila. Ang Memphis ang maglilibing sa kanila. So siguro ang Memphis ay libingan. Sila ay titipunin ng Egypt at sila ililibing ng Memphis. Sila ay titipunin ng Egypt at sila ay ililibing ng Memphis. Okay. Kahit na makatakas sila sa pagkawasak, sila ay titipunin ng Egypt. At sila ay ililibing ng Memphis. Ang kanilang mga kayamanan ay kakainin ng mga tinip at ang mga palumpong ay sasakop sa kanilang mga tolda. Okay, tama. Okay. Ito medyo 7, meron akong the days of reckoning and punishment are coming. Darating, hindi dumarating na ang mga araw ng paghatol. Ang mga araw ng paghatol kabayaran. At
At ang araw ng kabayaran. ang mga araw ng So, paghahat at mga alisin natin marami tong, ang days. alisin natin tong kama. Oo. At Mga ang araw na araw at mga araw ng kabayaran. Instead of at mga dumarating na ang mga araw ng paghatol at mga araw ng kabayaran. Okay. Let the Israelites know this. Hayaang malaman ito ng Israel. Let the Israelites know this. Malalaman ito ng malalaman ito ng Israel? Pwede na ba yun? O hayaang malaman ito ng Israel? Ng mga Israelita? at mga araw ng kabayaran. Mga Israelita. Malalaman ito ng Israel. Mga Israelita. Mga Israelita. Oo. Hayaang malaman ito na lang. Hayaang malaman ano ba ito sa ng English mga ang nakalagay sa 7? The days of reckoning and punishment are coming. O so tama, kasi days Okay. yan. Oo. Let the Israelites know this. Oh, Hayaan, malalaman let the ito Israelites. ng hayaan na malaman ito ng mga Israelita. Okay. Hayaang malaman ito ng mga Israelita. Hayaang Because your sins, malaman ito ng mga ng mga Israelita. Israelita. Because your sins are so many and your hostility so great, you consider the prophet a fool, the inspired insane. Okay. Dahil sa inyong matinding kasamaan at napakalaking puot. Hindi, dahil sa inyong matinding kasamaan at napakalaking. Dahil sa inyong matinding kasamaan at napakalaking puot, Kasalanan. itinuturing ninyo ang Dahil sa inyong propeta, matinding kasalanan. oo, na isang Kasama. mangmang, ang sugo ng espiritu na isang baliw. Bakit ganun? The prophet, kasi inspired you consider the prophet a fool. Ito ninyo ang propeta na isang mangmang. Ang ano ba ang ano ng inspired? Insane. Na isang baliw. Inspired, yung isugo ng espiritu, ano yung inspired? Inspired. Kinasihan Kinasihan. na isang baliw. Kinasihan ba yon? Ano bang Ang kinasihan ng espiritu na isang baliw? Teka na, inspired sa tanong ko lang muna. Kinasihan? Ano nga ba yon? Ang kinasihan ng espiritu na isang baliw. Kailangan ba lagyan natin ang espiritu o diwa? Nabigyang inspirasyon, may inspired na inspired. Naku, wala Wala siyang inspiration lang. Tama naman. Ewan ko sa ating, mga kapatid. Ano ba sa pagkakaintindi nyo ng verse 7? Okay po yung kinasihan, inspired. Ang kinasihan na isang baliw, ang kinasihan ng diwa, kinasihan. Kasi kung tatanggalin natin yan, pero kung gusto mo lagyan ng espiritu, ibalik na lang natin. Kasi wala nakalagay na dito Sugo na. Kinasihan ng espiritu na lang. Kinasihan ng banal na diwa na lang kaya. Hindi kasi sis, ang tinuturing, 'di ba sabi nila, itinuturing ninyo ang propeta na isang mangmang. Ang kinasihan ng espiritu na isang baliw. So yun ang pagkakakilala nila doon sa mga propeta. The inspired insane. Di ba kasi tama? Yung inspired, maaring marami yan Hindi lang isa Kaya ang kinasihan na isang baliw. Hindi ang kinasihan na baliw.
Kasi Hindi. ang pagkakaintindi, Propeta paano mo din yan? intindihin ang sentence na to? Dahil sa iyong matinding kasamaan at napakalaking puot, itinuturing ninyo ang propeta. Ibig sabihin ang propeta dito ay yung mga isinugo ng Oo, alahayam. oo. Tinuturing nila na isang mangmang. Yung A fool. yung kinasihan ng espiritu na itinuturing Bal nila na isang baliw. baliw. Oo. Oo. So anong kinasihan ng espiritu? Okay na to. Kinasihan ng espiritu na isang baliw. Okay. Oo. Okay, the prophet said, ang propeta na isinugo ni Yahweh, ang alahayam, ay ang mensahero para sa Ephraim. Over Ephraim is the messenger. But many Israelites await him with snares in all his paths. Ngunit inihintay siya ng maraming Israelita na may bitag sa kanyang bawat landas at may puot laban sa kanya sa templo ng alahayam. Mga Israelita mismo, no? Mm. And confront him with hostility, the temple of the alahayam. Oh, temple of the alahayam nga, oh. Kailangan mabawi yan, no? Bahala na si Abba. Verse 9. Sila ay lubog sa kabuktutan gaya noong mga araw ng Gibeah. Maaalala ni Yahweh ang kanilang kasamaan at kanyang parurusahan ang kanilang mga kasalanan. Ano ba ginawa nila sa Gibeah? They have sunken deep into corruption as in the days of Gibeah. Ito. After ng Gibeah, basahin ang Judges 19 to 21. Basahin mga hukom. Basahin Mga ang hukom mga 19 to 21. hukom. Bakit 19 to 21? 19 to 21 chapters ito? Oo, chapters to. Walang verse. Wala. Okay. Uh, Ang font nito ay 11, ano? 11. Basahin, mga hukom, 19 to 21, Judges. Okay. Oo. Maalala ni Yahweh, yung mga Ang kanilang kasamaan at kanyang Gibeah, parurusahan at maalala ni kanilang Yahweh ang mga kanilang kasamaan. kasalanan. Okay, may mga reaction. Basta tayo sa verse 10. Nang aking matagpuan ng Israel, ako ay parang nakatagpo ng mga ubas sa ilang. Nang aking makita ang inyong mga ninuno, ito ay tulad ng unang bunga ng puno ng igos. Tutuan-tuwa siya, parang panganay na anak, ano? Oo. Ngunit nang sila ay pumunta sa Baal Peor, sila ay nagpatutot sa kahiyahiyang idolo at naging karumal-dumal tulad ng iniibig nilang idolo. Oo nga, pareho. Same. Ang Okay, kaluwalhati ng Efraim ay lilipad na parang ibon. Wala nang pagsilang, wala nang pagdadalang tao, wala nang paglilihi. So dahil ito sa pag-ano nila, sa pagiging patutot sa idolo, na wala ang kaluwalhatian ni Efraim. So ito ay kaparusahan na, di ba? Ito ba yung tinuhog? Yung? Yung si Zimri at saka yung tinuhog sila ni Oo. Bal. Ni Pinihas. Pinihas. Okay. At kahit magpalaki sila ng mga anak, aking aagawin ang lahat ng iyon. Kapighatian nila kapag ako ay tumalikod na sa kanila. Woe to them. When I turn away from them, tama. So talagang di ba, ilang digmaan ang dumaan sa Ophir. So kinuha talaga yung mga descendant, mga anak, no? Tapos, nakita ko si Ephraim na gaya ng Tyre na itinanim sa magandang puok. Ngunit ibibigay ni Ephraim ang kanyang mga anak sa mamumuksa. This is a slayer.
Ano ipagkakaloob ko sa kanila? Ano ang dapat? What should I give them? Ano ang dapat na ano ang dapat? Ano ang dapat kong ipagkaloob Oo. sa kanila? Oo. Ko Ipagkaloob na ipagkaloob sa sa, kanila. ayan. Ano ang dapat kong ipagkakaloob sa kanila? Ipagkakaloob ba o ipagkaloob? Kasi pag alahayam, hindi ko inaano ng kung ano ang dapat ko na ipagkaloob sa kanila. Hindi Na, ipagkakaloob. Ko na ipagkaloob sa kanila. Tapos sabihin, give them wombs that miscarry and breasts that are dry. Bigyan sila ng mga sinapupunang nakukunan o hindi magkakaanak. O, nakukunan ba o ano? hindi. Na Yun na nga, yung hindi isasara niya ang magkakaanak. mga sinapupunan o di hindi Kasi sila dito, magkakaanak. give them wombs that miscarry. Oo. Hindi magkakaanak at mga suso na and breasts that are dry na tigang o at mga tuyong ano ba? Mga tuyong suso ano? Breasts that are dry. Natigang. Diba? Okay na ito, mas Okay na, maiintindihan. okay, oo, tama. Bigyan sila ng mga sinapupunang hindi magkakaanak Kasi, at mga suso na hindi magpapasuso. O so, kasi, naintindihan na to. umiinom sila ng anmam, di ba nakakatuyo yun ng ng breast? Yung mga Di, prenatal na sa konteksto na ito, wala pang anmom, wala pang mga wala pang mga Oo, modern, yan, oo, supplement. Kundi dito, ang ibig sabihin, hindi isasara ng magkakaanak. alahayam ang mga sinapupunan na hindi mabubuntis. Oo, Kaya hindi magkakaroon ng yung mga suso nila hindi sila magpapasuso. nagpa-vaccine siguro to. Hmm. Okay. Dahil sa lahat ng kanilang kasamaan sa Gilgal, doon ko sila kinaputan. I hated them there. Upon crossing the Jordan River, the Israelites intermarried and adopted the culture of the Canaanites. Okay, tama. Dahil sa kanilang masasamang gawa, aking itataboy sila mula sa aking bahay. I will drive them out of my house. Hindi ko na sila ibigin. Sige, basahin ko yung English ha. I will no longer love them. All their leaders are rebellious. Okay. Hindi ko na sila iibigin. Ang lahat nilang pinuno ay Hello. mapanghimagsik. So, Hello. sakto naman. Si Ephraim ay nalanta, ang kanyang ugat ay natuyo. Wala na siyang ibubunga. At kahit siya ay manganak, aking papatayin ang pinakamamahal niyang supling. Itatakwil sila ni Yahweh sapagkat Hello. hindi sila tumalima Hello. sa kanya. Oo, sis. Wala na Naririnig tumawag. kita. Wala akong audio. Naririnig kita. Hello. Yes. So, okay na tayo. Move on na tayo sa verse 10, sa chapter 10. Okay po. Kabanata 10. Ang mga Israelita ay parang ubasang lumalawak, nagbubunga para sa sarili. Habang dumarami ang kanilang bunga, nagtayo pa sila ng mas maraming dambana. Habang umuunlad ang kanilang lupain, lalo nilang ginayakan ang kanilang mga sagradong bato. Ang kanilang puso ay mandaraya, kaya't ngayon ay pananagutan nila ang kanilang kasalanan. Gigibain ng alahayam ang kanilang mga dambana at dudurugin ang kanilang mga banal na bato.
Sa panahong iyon ay sasabihin nila, wala na tayong hari, sapagkat hindi natin iginalang ang alahayam. At kahit magkaroon tayo ng hari, ano naman ang magagawa niya para sa atin? Siya ay nangangako ng marami, nanunumpa ng walang katotohanan, at gumagawa ng mga kasunduan. Kaya't ang galit ay umusbong na parang mga makamandag na damo sa sinasakang bukid. Ang mga taga-Samaria ay naninikluhod para sa guyang idolo ng Beth-aben. Ang kanyang mga taga-samba at mga paring mapag-idolatria na dating nagalak sa kaluwalhatian nito ay tatangis kapag ito ay dinala sa pagkabihag. Dadalhin ito sa Assyria bilang tributo sa dakilang hari. Mapapahiya si Ephraim at ang Israel ay malilito sa kanilang mga banyagang pakikipag-alyansa. Ang hari ng Samaria ay mawawasak parang isang maliit na sanga na inanod sa ibabaw ng tubig. Ang mga matataas na dako ng kasamaan ay gigibain. Sapagkat doon nagkasala ang mga Israelita. Sasakop ang mga tinik at dawag sa kanilang mga dambana. Sa panahong iyon, sasabihin nila sa mga bundok, takpan ninyo kami, at sa mga burol, bagsakan ninyo kami. Mula pa noong mga araw ng Gibeya, kayo ay nagkasala, mga Israelita, at doon kayo nanatili. Hindi ba't muling darating ang digmaan upang parusahan ang mga masasama sa Gibeya? Sa takdang panahon, aking parurusahan sila, titipunin ang mga bansa laban sa kanila upang gapusin sila dahil sa kanilang dalawang magkasunod na kasalanan. Si Ephraim ay parang isang naturoang baka na natutong gumiik at iniibig niya ang paggawa roon. Kaya't lalagyan ko ng pamatok ang kanyang magandang leeg. Palalayasin ko si Ephraim at si Juda ang mag-aararo. At dapat hatiin ng mga Israelita ang lupain. Maghasik kayo ng katwiran para sa inyong sarili at mag-ani ng bunga ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukid, sapagkat panahon na upang hanapin ang alahayam, hanggang sa siya ay dumating at magbuhos ng katwiran sa inyo. Subalit kayo ay naghasik ng kasamaan, nag-ani ng kasamaan, at kumain ng bunga ng pandaraya. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong sariling lakas at sa inyong maraming mandirigma, mag-aalimpuyo ang ingay ng digmaan laban sa inyong bayan, at ang lahat ng inyong kuta ay gigibain. Gaya ng ginawa ni Shalman sa Beth Arbel sa araw ng labanan. Nang ang mga ina ay pinagpapapatay kasama na kanilang mga anak. Gayon din ang mangyayari sa iyo, Bethel, dahil sa tindi ng iyong kasamaan. Pagdating ng araw na iyon, lubos na mawawasak ang hari ng sambahayan ni Ephraim. Yada. Ang tinutukoy dito na Gibeya ay yung lugar ni Saul. At ang Bethel naman ay ang lugar ni Samuel.
Mm. So lahat ito ay isinumpa ng alahayam dahil naghandog sila dito ng mga handog na kasuklam-suklam sa mga lugar na yan. Mm. Itong cover us, they will say to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us. Yung mga mountains, di ba, is a form of government or kingdom. Oo. Kumbaga magpapasakop sa mga ibang mga dayuhan. No? Cover us, fall on us. Mas, di ba, gusto pa nga natin na maging state tayo, di ba? Oo. Other state. So verse 11 is, Ephraim is a trained bull. Toro, 11. Tapos, that loves, so I put a yoke on her fair neck, naging babae. Bull, di ba ang bull is, lalaki? Oo. Ephraim ay parang isang, trained bull. Baka lang ba o toro? Ang bull ay toro. So, gawin natin toro. Hmm. Tapos, verse 11. Si So, Ephraim ay parang isang naturuang toro. kaya't lalagyan ko ng pamato ang kanyang magandang leeg. O his pala, his to. So, gawin ko his. Kasi her, Toro bakit? nga. Kasi, di ba, sabagay, bayan siya, so her na lang. Parang hindi ko na-edit yung English. So, anong natin? Si Judah ang mag-aararo. Mm-mm. So, naiwan si Judah, di ba? Oo, At pinaalis din si, palalayasin siya. pinaalis si Ephraim. Naiwan si Tignan mo, Judah. This sa verse 1, the Israelites were a spreading vine. Parang parang vine daw na kumakalat. Ano ba yun nandiyan sa Tagalog? Tapos, habang sila ay dumadami ang kanilang prutas, ay dumadami rin ang mga altar. Habang ang kanilang lupain ay sumasagana, naglalagay sila ng mga sacred stones, so yung mga Asherah poles, no? So, lahat ng kanilang kasaganaan ay inihandog nila sa mga idolo. Oo. So hindi nakakabuti sa kanila kasaganaan. Kaya siguro Mm-mm. kahirapan ang binigay sa kanila, no? Mm-mm. And mga ang kanilang puso ay mandaraya, deceitful. And now they Yan, must bear their guilt. Okay. yung mga subdivision, 'di ba? Walang subdivision na walang simbahang Katoliko. Oo. Walang Yun town, na yun. walang sambahan, in Walang. plaza, walang katolikong simbahan. Tama yon. Lahat kasi ng kanilang ano, tawag nito, lahat kasi ng kanilang pag-unlad, inaano nila, Inihahandog nila doon sa mga inahandog idolo. sa Pinagpapasalamat. pamamagitan ng pasasalamat doon sa, oo, pag umaattend Nakaabang ang sila mga doon. pare. Paghahandog doon, maghahandog sila ng ganito, papaayos ng ganon. Tapos, pagdating na ng misa na ganon, mag-iinsenso-insenso kuno-kuno. O ikaw naman, si tanga, magbibigay ka ngayon ng ano mo doon. Yun ang Baka di ba mangyayari. yung ano ba yon yung term doon, yung babayaran mo lang in ang tawag doon, in parang yung Yung basis, ipapadasal mo. oo, Ipapadasal mo babayad sis, ka para ano tawag po siguraduhin nun? na makapunta ka sa heaven, di ka punta sa hell. Anong tawag Mm, doon? Purgatorio. katangahan. Hindi, may Ano yan? ganun eh. May ibibigay ka sa mga pare para masiguro ang iyong kaligtasan.
May opisina nun may meron silang office nun. Lahat ng, kunyari, may Kaya misa ng yumaman doon ng Roma. may misa ng alas 3 o kaya may misa ng Oo. alas 12 ng anong oras. Indulgence. Indulgence ba Yun. yon? Oo, indulgence. Kaya Indulgence yumaman ba ang yun? Roma noon. Dahil sa indulgences. Grabe nga ang Yun ginawa yung, ng ano ng simbahang Katolika dito eh. Kaya okay lang na gumawa ka Pinarentahan ng nila yung masama. yung purgatorio, di ba? Oo. Kahit na gumawa ka mm, ng masama, pwede mo na, kaya mo na magbayad eh. O di pag Hmm. negosyante ka, okay lang kasi magbabayad na lang ako ng indulgence. Kaya nga pa kung ganyan ang batayan nila, sino lang ba ang maliligtas? Eh di yung mayayaman kasi sila lang ang may kayang magbayad. Oo Paano nga, yung mga mahihirap? kawawa naman tayo. Hmm. Diba? kung gano'n ang basehan sa Oo, ng kung alahayam, ganun hindi ang Yun naman, ang turo basehan ng eh. 'di ba? kaligtasan. Hindi Yun naman ang gano'n ang turo. basehan ng alahayam, may covenant Oo. eh. Oo. Kasi nga, Kaya mga kaya injo nga lang. Injo ka lang naman eh. kasi nga Limited ka ang lang. talagang ang naging root ng pagkaligaw talaga ng tuluyan ng ng Ephraimites. O hindi lang naman Ephraim. Hindi talaga Ephraimites kasi nandito yung nandito sa Shemites territory. Tayo yung pinakamalaking population ng ng Babylon eh. Ng Tayo Babylon. talaga. Kasi kaya oo nga no. Tayo lang tayong ganyan. Yung Saka iba-ibang tayo lang bansa tayo lang. naniniwala na, tayo lang naniniwala na hintil tayo. Kaya Tayo lang nga tayong ganyan. Tayo lang ibig sabihin itong galit na to sa atin talaga ito kasi tayo lang ang ganito eh. Oo. Tayo lang. Yung iba Kasi kaya Buddhist, nga, di ba iba ano. nung sinakop nga tayo ng Babylonian religion, oo nga, di ba? Ito yung pinagawa Hintil daw tayo. ng mga praile. Naglagay tayo sila lang ng mga pala. ng mga simbahan sa bawat barangay. At naglagay sila ng yung malaking crucifix na may tao na nakapako na nakatungo yung ulo. Sabi ng Hmm. lolo ko, Mestizo. oo, yun daw ay doon daw naghahandog ng mga ani, yung mga tao. Kapag maganda, yung handog mo, hihilahin yung ulo nung Kristo nila at tatango. So, ibig sabihin, tinanggap daw yung handog mo. Ganon. Oo. Gumagalaw pala, oh. Oo, kasi matagal na naging sakristan mayor itong aking lolo nung panahon ng Oh, Kastila dito sa atin. gumagalaw-galaw pala ulo, oh. Yes, oo. Yun ang sabi niya. Dinadaya Parang daw robot, ng ah. ng mga pari ang mga tao. Kasi nakikita nila yung mga handog. Mayroong naghihila niyan sa likod. Hihilahin nila kapag nagustuhan ng handog. Pag hindi daw gumalaw yung ulo nung Kristo na yun na nakapako, ibig sabihin, ni-reject yung handog mo. Pero hindi Hmm. susoli sa'yo. Hindi, itatabi nila yung mga handog na ni-reject, na hindi, Kunyari, ang Lenta. hinandog mo, lechon. mm, Tatanggihan ang yun. gagawin daw, mga Tatanggahin yun. kapatid, yung mga ni-reject, hindi tumango yung ulo, nakatabi Hmm. yun. Yun daw ay para sa mga aliping lingkod. Yun daw mga Matuyo-tuyo. tinanggap Yan. ay para naman daw yun doon sa mga pari. Praile. Oo. Lupit Oo, May yan. ano. Ang lupit. So, nung Ang lupit ikinwento yan sa akin ng lolo ko noon, ah, Ulam. by that time ay nasa na ako, nasa ex-tiyan na ako. Tinanong ko ang lolo ko noon, Ba't na lang alam, niya sinabi? alam mo pala, sabi ko, naliloloko ang mga tao, pero bakit pa kayo naniniwala sa mga santo? Ay, kinabang siya siguro. Hmm. Eh, yun nga, yung mga nireject daw ng na hindi tumatango yung ulo, ay para doon sa mga aliping lingkod. Nako. Oh. So, Iyon ba yung Spanish mong lolo? Oo.
Hindi, Espanyol eh. apo na siya ng Spanish na lolo. Ah, Kasi ang pure na Spanish yung tatay niya. oo. Ay, hindi pala. Nanay niya pala ang Spanish, hindi ang tatay. Mm. Grabe ano. Pinoy yung tatay, yung nanay nila Spanish. Mm. Grabe. Lola mo sa Kasi tuhod. Oo. kaya ko nasabi na tayo lang. Kasi nung umuusbong ang Catholic sa tag nito sa Japan, 'di ba? Minasakar nga nila lahat 'yun. Kasi nga alam nila witchcraft yung ano yung Christianity is a form of witchcraft, 'di ba? Yun yung Mm. ano yun yung kung noon minasakar ng mga ano yun, mga samurai yun. Inubos nila yung yung isang baryo yun ng mga Kristiyano, inubos nila lahat. Wala silang tinira, pinatay nila lahat. Parang Same naman museum na din. lang ang mga simbahan ngayon dun eh. So same naman, pagpunta mo naman ng China, ganun naman. O, winawarat yung mga ano doon, winawarat ng mga simbahan doon. No? Kaya lang, ang nakakalungkot, yung Korea, yung South Korea, Naging active dun yung extremist. ini-embrace na nila yung Christianity doon. Pero kung ikukumpara mo yan dito, sobrang laki ng population ng Kristiyano dito. Siguro 95%. Baka nga hindi pa 95 baka 98% pa eh. 2% lang ang hindi. Kakaiba Tapos man yung ano Celebration naman kanilang. bro, natin ang kasi Pasko. sa Noon. pagdami ng mga Mm. sekta, nabawasan na Mm. ang Romano, ang Mm. Katoliko Pero Romano. ex-Jan pa rin, no? Oo, ex-yan Kahit pa na, rin. kaso nandun. Parang naging bunga yung Pero kaya nga ginawa 'di nila. ba, kaya nga tinawag tayo na the only Christian country in Asia. Mm. Kasi The only tayo ang stupid. ano to, pinakamarami sa ating populasyon ang sumasamba sa relihiyon, yung mga At tinatag ng proud mga pa tayo Romano. nun, ha? Oo, Tapos proud pa tayo. yes. Yung tag nito, yung pinupuri tayo ng mga hentil sa mga vlog-vlog, proud tayo, para tayo mga tanga. Tingnan mo yung mga yung Ikaw mga like mag-channel. nila doon. Oo, Ang nila-like haba nila. ng Christmas, Pasko, Oo. September pa lang, no? Hindi nila alam na Inuuto na lang. ito, bumabasa dito. Oh, yung ginagawa, 'di ba? Anong kapalit niyan? Pinagtatawanan tayo. Pero yun nga 'di ba, Ah, itinuring 'di nga ba? tayo na the only Christian nation in Asia. Pero Mm. ang bansa natin napakahirap. Yun nga Kumbaga po. ang turing sa atin ay parang Mm. ano lang, katulong lang, 'di ba? Po eh. Kaya nga ito nga So, yung challenge ko dun sa mga yung mga kilala ko na nandito naman ang lahat ng kasamaan sa atin. yes. Kaya, 'di ba? So, Kung ibig sabihin, banal. ang relihiyon ay hindi nagbunga ng maganda Mm. para sa mga mamamayan nito. Mm. Kaya nga sis, kung banal ang pagiging Kristiyano, Yun, mapaano ka oo. pa? O bakit ang bansang ito ay lugmok pa rin sa kahirapan? Hmm. Inaalipusta, pinapagsamantalahan, at niloloko. Ayun, mga pananamantala eh. At bakit napakaraming magnanakaw? Hanggang ngayon, ang imahe ng bansa natin ay talagang napakaliit ng tingin, napakaliit ng dangal ng Pilipino. Halos wala nang ang dangal ang Pilipino, 'di ba? So, ibig sabihin, hindi nakatulong sa atin ang pagiging relihiyoso ng bansaang ito. Kundi, Parang mga Mexican, mga kabaligtaran, ano. yung pagiging relihiyoso ng bansang ito ay kapalit naman ay kaparusahan. 'Di ba? Lalo tayong pinarusahan dahil sa pagiging relihiyoso. Tama po. Kasi nga, ito yung ang ugat niyang kalokohan ng Kristiyano eh.
paghiwalay mo ba naman yung Old Testament tsaka New Testament eh. Tapos ang bida sa New Testament, si Pablo. Ang sabi ni Pablo, iniba na ang kautusan. O pinadali nila yung kanilang pinadali nila yung kanilang buhay doon sa dahil pinasikat nila mismo si Pablo. Naging hintil Isipin mo, tayo eh, no? isipin mo ang Ephraimites ang nagpasikat kay Pablo. Ephraim pa. Oh. Saan ka pa? Eh, hintil tayo eh, di ba? Sinabi Oh. hintil tayo. Ito yung ano. Kaya ito, kaya itong binabasa natin ngayon, palong-palo ang palong-palo ito sa atin. Bagay, ano pala to, si Ephraim nga pala to. Oh. Kaya nga, minsan tinanong ko nga sa sarili ko anong meron kay Ephraim? Bakit siya tinuring na maging panganay? At sa kanya isasalin ang scepter. Samantalang ang Ephraimites, napakadaling nasaksihan natin lahat yan ng panahon ng mensahero Nakita natin kung paano mag-transform ang kingdom sa pagkawasak. 'Di ba? Yung tapos yung mga kasama natin parang 'di ba? Parang mga hindi ko maintindihan Parang mga hunyango na di, di mo maipaliwanag Mm. Samantalang dati, iyak pa sila ng iyak pag kinakausap mo. Nagpapasalamat pa sila na dumating yung messenger. Ngayon, iba na. Iba na ngayon. Mm. Saka pa. Parang verse 3. Then they will say, we have no king because we did not revere the Alahayam. Mm. Wala na tayong hari. Mm. At kahit magkaroon tayo ng hari, ano naman ang magagawa niya para sa atin? Sila ay nangangako ng marami, nanunumpa ng walang katotohanan, at gumagawa ng mga kasunduan. Kaya't ang galit ay umusbong na parang mga makamandag na damo sa sinasakang bukid. Nako. O, yung inaano na lang mamumuno. Kasi di ba puro mga dato na lang ang ano? Nung pag-alis nila, pagtabi sa kanila, mga dato-dato na lang eh. Na. Yung sa verse 6, dadalhin ito sa Assyria bilang tributo sa kanilang hari. O di ba anong nangyari sa atin? Mm. Mm. Bininta tayo sa yung Lahat. hari nila ang ipinangalan pa dito sa ating bansa. Oo. Doon sa hari nila. Sa Hmm, hari nila. Oh. Tapos ini-embrace pa natin yon. kaya Ewan nga, ko ba? naging tribute nga ang Ano bansa tong natin. siguro Israel, ang mga Israelita ang mga Ephraimites. Eh di ba Mapapahiya si Israelita naman Ephraim. talaga ang Ephraimites? Lahat Disaster. naman So, tayo hindi, mga Israelita kasama ang mga tribo ni Judah. nakipag-alyansa ba ang tribe of Judah? Hmm, di ba nakipag-alyansa din naman sila sa ibang sa European? Inalipin sila. Okay. So, mga Israelita ay Di ba malilito sa binihag kanilang nga mga sila ang Oo. tribo ni Judah, binenta pa sila, Oo. ginawang alipin Lahat naman ng mga ginawang puti. alipin Oo. Hindi Mm. foreign alliances. Okay. Oh. Tayo rin naman hanggang ngayon O kasi Ano hindi lang tungkol to sa Ephraim, the king of Samaria will be destroyed. So, tungkol lang ito sa Ephraim, hindi kasama Sa si tribe of Ephraim. Judah dito sa verse 6 na to. Oo, kaya nga, Ephraimites ang pinag-uusapan dito. So, Mm. yung mapapahiya Tingnan si nyo yung 8. Ephraim. Tingnan nyo yung At 7 siya at saka yung ay 8. malilito sa kanilang mga bansang at sila ay malilito. Siguro sila na lang. Ito. At ang Yung Israel number ay 7. malilito sa kanilang mga banyagang pakikipag-alyansa. Ang hari ng Samaria ay mawawasak
Parang isang Mm. maliit na sanga na inanod sa ibabaw ng tubig. Ito rin yung 6 hanggang 8. Kaya okay na yan. Israelita nga naman na okay. Kasi sa verse 8, Israelita ulit eh. Pero yung kanilang ang mga matataas na dako ng kasamaan ay gigibain sapagkat doon nagkasala ang mga Israelita. Mga altar. Ay, Yung mga usually, ang altar. mataas dito sa Ophir, pag nakakita ka ng yung pinakamataas na level ng lupa, dun inilalagay ang mga simbahan. Mga Katoliko. Usually, pinakamataas na ground. Pinakamataas na lugar ang Oo. mga simbahan. Pero 'di ba nung Dati, nagkaroon ng mga lindol, ay 'di ba ang nagigiba yung mga simbahan? oo, kasi ang dati kasi nilalagay sa matataas na dako, mga sementeryo. Tapos yung naging kaya usually ang mga simbahan niya nakatayo sa mga sementeryo kasi matataas na lugar. Sasakop ang mga tinik at dawag sa kanilang mga dambana. No, kaya pala, sa panahong iyon, sasabihin nila sa mga bundok, takpan ninyo kami. At sa mga burol, bagsakan ninyo kami. Sabihin, papasakop tayo sa ibang bansa, ibang kaharian, no? Hmm. Okay. Ano yung dalawang magkasunod na kasalanan sa verse 10? Sa takdang panahon, aking parurusahan sila, titipunin ang mga bansa laban sa kanila upang gapusin sila dahil sa kanilang dalawang magkasunod na kasalanan. Ano yung dalawang magkasunod na kasalanan yan? So ang una siguro dito ay yung kanilang pagtalikod sa alahayam, nagkaroon ng idolatry. Tapos yung pangalawa, yung kanilang pagre-rebelde na nagpasakop sila sa ibang bansa. Ah, dito sa verse 10, kasi sa takdang panahon, aking parurusahan, titipunin ang mga bansa laban sa kanila. Ang mga ibang bansa, I will punish them. Nations will be gathered against them. Yung ibang bansa ang Kaya nga, yun ang oo, kasalanan nila, 'di ba? Sabi nila, bagsakan ninyo kami, takpan ninyo kami. oo, Yun ang kanilang kasalanan. parusa, bale. Tumalikod na nga sila Oo. dahil sa Nagpasako pa sila idolatry, sa nagpasakop pa sila sa ibang bansa. okay. Oo nga. Saka sa kultura ng ibang bansa. Oo. Hmm? Kaya itong mga bansa na nanakop dito sa mga Israelita, sa mga Ephraimites, sila naman itong parurusahan. 'Di ba? Ngayong sa mga huling araw, babawiin ng ni King Yehoshai ang mga Singilin. sinakop. Oo. Oo, Sisingilin singilin. sila ni King Yehoshai sa kanilang mga ginawa para sa mga Ephraimites, sa mga Israelita. Tingnan mo dito sa verse 11. Si Ephraim ay parang isang naturoang toro na natutong gumiik at inibig niya ng paggawa roon. So, yung impluwensya ng ibang ng mga banyaga sa atin, parang mas tinangkilik pa natin di ba? Yung slavery, no? Oo. Mas gusto pa natin mag-DH, maglingkod. No, kaya nga, tapos yung Yung produkto yung natin, until, ano, mas yung maski mas ginugusto pa natin yung gawa ng ibang bansa, magsilbi. yung Oo. mga imported goods. Hindi na pinabayaan na natin yung ating sarili. Mas gusto natin mamasukan instead na tayo Hmm. ang maging no?
mag-hire. So I will put a yoke on her fair neck. Yan o. Lalagyan Kaya't yan ng lalagyan ko pamatok. ng pamatok ang kanyang magandang liig. Palalayasin ko si Efraim. At si Juda ang mag-aararo at dapat hatiin ng mga Israelita ang lupain. O kaya nga, nagkaroon ng 'di ba? Ng separation ang Juda at saka ang Efraim. Maghasi kayo ng manatiling katwiran. ganito ang bansa natin hanggat hindi sila kikilala sa alayan. Hanggat di sila babalik, manumbalik sa alayan. Kaya nga, hanggat hindi natin binago yung yung pangalan ng bansa natin na nagpapakita pa rin ng ng pagkaalipin, hindi tayo makakalaya sa pagiging alipin. Kailangan baguhin natin yung reputasyon natin. Oo. Name Hindi lang pangalan. yung reputasyon ang baguhin natin, kundi simulan sa pangalan. Itakwil na natin yung pangalan O, di ba ang pangalan is reputation? Oo, kaya nga, Kaya mababago lang ang reputasyon natin kung papalitan na rin yung pangalan natin. Sino Dapat nga ang palaganapin matapang? ng UFIR, hindi ang Sabi- ang Pilipino na hindi naman natin nakilala yung hari ng ng Espanya na ipinangalan sa bansa natin. Kaya nga sabi ko, meron sanang isang Traore na tatayo sa atin. Yun nga eh. Sino kaya ang ang Daniel na ipadadala ng alahayam ngayon? Di ba? Kasi kung titingnan natin sa mga lideratos natin, meron nga ba isa sa kanila? Wala. Tanging ang alahayam nakakaalam kung sino ang kanyang itatayo para lumaban sa katotohanan. Joshua, isang Joshua o isang Kung sino ang Joshua na tatayo para i-lead tayo ulit pabalik. Moses sa ba? alahayam. Mag-exodus ulit tayo. Na yun ang inaasahan sana natin, ang mensahero. Kaya lang, nawala na sa atin ang mensahero, hindi natin alam kung sino ang susunod na ipadadala ng alahayam para maging rescuer natin. Nandiyan pa rin ang diwa, sis. Hindi yan nawawala. Oo, kaya nga, nandiyan pa rin ang diwa ng mensahero. Pero ang katawan na kanyang gagamitin ay hindi natin alam. Yan yung Sino itong katawan na kanyang gagamitin para isakatuparan ang ang pagpapalaya. Tingin ko hindi na kailangan sa ating ng bansa. hindi kailangan ng isang particular na katawan kasi bawat isa sa atin, mga covenant keepers, pwede niyang gamitin. Oo, pwede niyang So, gamitin. kailangan magkaisa, one flock, basta meron tayong one flock, one shepherd, one voice, one command. Oo. Ayan. Hindi pa nga Lahat yun nagaganap. align sa kanya. Tatakbo ang kingdom. Hindi pa nagaganap kasi nga ngayon, division pa nga ang nagaganap. Division ngayon ang nagaganap sa Pag atin. paglilinis yan, pinadadaan nga tayo sa apoy. Kaya nga, ito sa atin, nag-aasam lang naman tayo. Na meron nawa, ganyan, ganyan. Dahil syempre, kumbaga sawa na tayo sa ganitong estado, sitwasyon ng ating bansa, ang kalagayan din natin. Pero yung sabi na walang katawa, meron pa rin katawa na gagamitin para maintindihan ng mga pagsasabihan. Diba? Dito yung yung mga covenant keepers. Di ba sabi ng mensahero, hindi maririnig ang tinig ng alahayam kung hindi siya gagamit ng pisikal na dila at hindi gagamit ng pisikal na katawan. Alam natin nagsasalita ang alahayam sa atin. Ngunit maririnig mo lang siya kung ito ay sasabihin ng pisikal na dila. Ng isang mensahero. Oo. Isang mensahero. Pero yon is
na dala na ng mensahero ang tipan. So, yung mga covenant keepers naman, ang representative ngayon na mensahero. Mga covenant keepers na umaano, na sumusunod sa kanya. At saka sinabi naman, 'di ba, dadating siya sa ano ng kaguluhan. Hmm. So, hindi pa nga maano yung kaguluhan, 'di ba? Nag-uumpisa pa lang. So, ano. At saka ang sabi naman ng mesero, hindi ka mag-ano specific time kasi yan interlocking nag-overlap. Overlapping yan, hindi yan yung ganyan. Susunod, ganito na naman, susunod, ganyan. Overlapping ang mga pangyayari. Hindi siya katulad ng pelikula o series na pagkatapos ito, susunod naman. Hindi, overlapping yan. May mahabang panahon, may maigsi, may ganon. Yung mga pangyayari. Oo, Maaring nandoon na nagaganap na ngayon, may magaganap pa lang, may naganap na, may ang mga inaasam lang naman talaga natin kasi sa ngayon is sino kaya yung tatayo, sino kaya yung itatayo niya. Kung mga covenant keepers man, sino kaya? Meron ba sa mga covenant keepers na sa ngayon nga kasi na division pa eh. Nadi-divide pa ang house. tinatanggal yung mga hindi totoong covenant keepers, sis. So, we're on the right track So, naman. pero iasa natin ito sa alahayam kasi siya naman yung Oo, wag tayong titingin sa isang tao. Nandiyan Hindi naman si Hero, naman. dun na, yun na, sa yung diwa niya nandiyan naman eh. Hindi naman tayo tumingin sa isang tao. Nag-asam nga tayo eh. Pinadala na nga, di ba? Sa verse 14, because you have depended on your own strength and on your many warriors, the roar of battle will rise against your people, so that all your fortresses will be devastated. Sino si Shalman? Di ba si Shalman ito nung ano, yung hari Ng ano? hari siya ng, teka ano, Hindi si rin yan Shal, siya si Salmani, sir. oh, Shalmaneser, Oh. yung hari ng Assyria. Oo. Oo, yung parang nangyari ng mga Japanese and American invasion, no? And also, yung mga, Spanish invasion. Bakit short yung name niya dyan? Oo nga, no? Dahil nagtiwala ka sa iyong sariling lakas at sa inyong maraming mandirigma. Kahit sa English ba? Shalman lang talaga nakalagay, hindi Shalmani, Oo. sir. O Shalman. Shalmaneser yun eh. Kaya nga. Ang hari ng Assyria. Oo. Kasama ni apelyido. So, naganap niya uli, sabi niya dito, gayon din ang mangyayari sa iyo, Bethel, dahil sa tindi ng iyong kasamaan. So, sa Bethel, pagdating ng araw na iyon, lubos na mawawasak ang hari ng sambahayan ni Ephraim. Sino yung hari na iyon? No? Mawawala ang hari siguro, no? Wala nga ang hari. Nung panahon ng Assyrian invasion. May pa mga kapatid? So, hanggang dito na lang tayo at Ano ang oras na takeaway nyo? naman. Oo. Takeaway, ang Ophirian ay dapat mabago na ang pangalan o kanyang reputasyon. Hindi na dapat maging slave. So kailangan, kaya hindi tayo papatawag na Pilipino tayo, di ba? Hindi tayo, Ophirian ang ating sinasabi sa ating sarili. Ophirian tayo, hindi tayo Pilipino. Basta ako, sinasabi ko, Operian ako. Oo.
Yada. Paying ginto. Ah, Paying ginto, sis. nasa atin Yada. ang ginto, sis. Oo. Ito na ang Oo. pinagsasaluhan natin, ang ginto. Ayan, tama. Yada. Sa Kaya atin kung na. sino man ang makikinig sa atin at gusto tayong saluhan, magkakaroon din kayo Meron ng kayong share ginto ng nito. offer. Ng Higit Ginto pa sa ng ginto ng ginto offer. ito, offer. mga kapatid. Higit pa sa ginto. Yan, yada. At sa ano tayo ngayon ay pinapanday pa at inaano. Ano ba yun? Inaano pa sa Hinuhubog pa. Pinapadaan oo, sa sa apoy. horno. Sa apoy. Oo. So, magpakatatag lang. Kung naiinitan, magpaypay. Pag ganyan. Oo. Sige, meron kang musika sis para sa mga ating ginuntiang lahi. Isa tawag na nga ng China, our golden neighbor. Siguro kailangan dito yung magbago ka. Baguhin mo ang pagkilala sa sarili mo. Yada. Kailangan sa sa diwa, ang pagbabago. Umpisa sa sa loob. Yada. Maraming salamat mga kapatid. We bless. Shalom. Salamat hanggang sa muli. Na marunong masasaktan, dapat ay Salamat po. pamamahalan. Huwag hayaang mailuwan sa puso ang mga kautusan, bilang kawan ng halahalang. Pagsisisi ay di pahuli. Huwag isipin ang pansarili. Mahalin natin ang ating kapwa. Awit na nagmamakaawa. Piliting magbabago kahit man tayo'y makasalanan tao. Wala namang perpekto, ngunit ang nararapat ay gawin mo. Alam natin ang tama o mali. Huwag isipin ang pansarili. Magbago ka, magbago ka. Mahalin natin ang ating kapwa. Magbago ka, magbago ka. Para sa ating abayahawa. Magbago ka, magbago ka. Upang tayo ay magkakaisa sa kanyang pagdating. Iyahawa siya'y tayo ay pipiliin. Huwag hayaang may manghina. Gawin ng mabuti o tama. Payo ay dapat sundin, basta't ikakabuti sa iyong paningin. Humingi ng tawad sa bawat isa kung ika'y nagkasala. Laging magpakumbaba upang ika'y taong pinagmamahalan. Magbago ka, magbago ka. Mahalin natin ang ating kapwa.
ko ka